Eh, huwag po kayong lumagay na supporter kayo ni Tekram or supporter kayo ni Dave, no? Logically, no? Use your critical thinking, 'di ba? Ilagay ninyo yung sitwasyon ninyo sa sitwasyon ni Tekram. Kayo yung binigyan ng ganyang responsibilidad. No? Huwag niyo pong isiping vlogger sila. No? Huwag niyo pong isipin 'yon. Alisin niyo sa isip niyo 'yan. Halimbawa, kayo yung pinagkatiwala ko sa inyo yung anak ko. Pinagkatiwala ko kay Tekram yung anak ko. Tapos malalaman ko wala na sa poder ni Tekram yung anak ko. Sino ang sisisihin ko? Yung mga ninong? Yung mga taong sinamahan kagad ni Dave? Of course, ang unang-una dyan, si Tekram yung babalikan ko. Dahil sa kanya ko inano yung anak ko eh, pinagkatiwala. So, ganun po yun. No? Hindi po yan dahil sa views. Hindi po dahil para pag-usapan. Hindi po para sirain si Dave. No? Yun po yung concern. Okay? Hindi lang po concern yan sa sarili nila. Doon sa mga taong nagmamahal sa mga batang yan, hindi lang kay Dave. Yun po yun. Hindi hindi po for the views. Of course, ano pang gagawin ninyo? Kilala niyo si Dave, kilala niyo si Tekram. Maraming sumubaybay sa kanila. So malalaman niyo yung ganong issue, of course, ano mangyayari? Puputaktihin talaga yan. Panunuorin talaga yan. No? Kasi nakilala niyo sa Sokmed yung dalawang yan eh. Hindi niyo naman nakilala dyan sa kanto yan eh. Di ba? Dito niyo sa Sokmed na subaybayan yung paglaki ng channel nila or pag-progress nila pareho. So saan nyo dapat malaman yan? Di ba? So ganun po yun. Hindi po yan dahil sa ako nakaside sa mga manalastas dahil yun yung realidad. No? Yun yung totoo. Yun yung normal na ginagawa ng mga taong alam nila kung ano yung responsibilidad na kinuha nila or nakaatang sa kanila. Ganun po yun. No? Hindi po dahil sa for the content. Ito. Malaki ang role ni Dave, no? Para malinawan yung mga issue na yan. No? Kaya hindi ko masasabing hindi nagsisinungaling si Dave. No? He's hiding something. He's not telling the whole truth. Yun. No? Yun. Or maaring maaring sinasabi ni Dave, no? Mayroong pumipigil sa kanya. Maaring ganun yung mga senaryo niyan. No? Nung time na ini-interview si Dave, no? Kung talagang may concern yung mga taong nakapaligid doon, they will not allow Dave to say those words. No? Especially sa manalastas. Pwede doon sa mga bashers o doon sa mga defenders. Pero kanila, Tekram, no? Kung yung mga taong nakita ninyo na yung Vienna, yung Daisy, o kung sino pa man, no? Hindi nila i-allow na magsalita ng ganun si Dave. No? Na for the content, yung reason. Kaya siya nasa poder ng manalastas. Okay? Iyan po yung pagpapakita lang kung anong klaseng tao. No? Maybe bata pa si Dave. No? Kaya niya nasabi yun. But yun nga sinasabi ko, yung role ng mga taong nakapaligid sa kanya, hindi nila ginawa yun. Hinayaan nila si Dave. No? Nasirain lalo ni Dave yung sarili niya. Matindi po yun. No? Yung mga banat ni Dave na yun. Ngayon, anong nangyayari? Tinatanggi niya na siya ay nag-racing. Yung porn, huwag na tayong maglokohan. No? Huwag na tayong maglokohan, Dave. Kahit hindi mo aminin, huwag na tayong maglokohan. No? Yung edad mo yan, kainit.
O kainitan yan, Dave. Kaya nga, di ba, isa sa reason na ibinabato sa'yo is dahil ayaw kang pagjowain. Di ba? Oh. Yung edad ni Dave is exploratory period yan ng mga ganyang edad. No? Yung mga ganyang edad. And walang masama. Oo, normal na ipagbabawal yan nila Tekram. Kahit naman sinong mga magulang, ipagbabawal yan. No? Pero hindi ibig sabihin nun masamang gawin manood. Ang masama, ma-addict ka. No? Hindi masama. Pero yun na nga, ano yung ginawa ng mga taong kasinamahan niya? Sumang-ayon lang ng sumang-ayon dun sa sinabi ni Dave. Tuwang-tuwa pa sila nung sinasabi ni Dave. Alam niyo, nung pinapanood ko yon, ay, sabi ko, ganito na ba yung mga ganito na ba yung mga may edad ngayon? Ay, hinayaan ninyo. Hinayaan ninyo sirain ng bata yung sarili niya. Sabi niyo nga, bata pa eh. 18 na yan, binata na po yan. Makakabuntis na po yan. No? So, yes, maybe kulang siya sa realization dahil sa, alam niyo na, kumbaga, nakawala siya eh. No? Walang pumipigil na sa kanya eh. Dahil yung mga sinamahan niya, baw lang ng baw sa kanya eh. Oh. So, sa kababaw sa kanya, damay kayo sa no, isang napakalaking yun. No? Para sabihin niya na kailangan nila akong alagaan. Kailangan nila akong pakainin. Kasi binablog nila ako eh. Content nila ako eh. Grabe. Nung sinabi ni Dave yun, kung pwede, tarantado. Sa private ka pinag-aral ng manalastas, ano natutunan mo? Kung ako nanduroon, sabihan ko na, itigil nyo yan. Tigil nyo yung interview niyo. Kung naging masama si Dave sa interview na yun, lalong masama yung inasal ng mga nanduro. Pasensya na po kung sino man kayong mga kasama ni Dave. Pasensya na po. No? Kasi yun po yung totoo. No? 5 taon, inalagaan ka, no? Pinag-aral ka. Oo, hindi nang galing kay Dave, ay kay Tekram yung pinag-aral dyan. Galing sa sponsor yan. No? Isa pa yan. No? Sinasabi nila, galing sa sponsor. Hindi naman talaga si Tekram nagpapaaral dyan, yung mga sponsor eh. Sino ba ang pinagkatiwalaan ng mga sponsor? Kanino na ba nila pinagkatiwala yung pera? Kanino nila pinagkatiwala si Dave? Sa atin ba? Sa mga ninong at ninang ba? Di ba kay Tekram? Tapos questionin nyo ngayon, bakit na kay Tekram yung pera? At bakit hindi naman si Tekram yung nagpapaaral? No? Ang bababaw ng mga reason. So huwag niyo pong sabihin na hindi si Tekram ang nagpapaaral. Ano mo isip meron itong mga taong to? So ano nangyari ngayon? Ako, no? Kung si Tekram, no? Si Tekram, si Ramil. Ganun pa rin yung iniisip niya kay Dave. Ako, saludo kay Tekporen. Gusto ko yung discard ng Tekporen. Lumagay tayo sa totoo. No? Sobrang bait ni Ramil. No? Na nung mga bago-bago pa he's still hoping. Pero nung sinabi ni Dave yun, sabi ko, pag pinabalik pa to ni Tekram, ni Ramil si Dave, pag pinabalik niya pa, sa mga sinabi niya yun, kokonya tang magla-live talaga ako
para lang pagsabihan sa Tekram. No? Dahil sa kabila ng mga sinabing yon, no? Hindi na yan yung para sa Bible na anak na naligaw ng landas tapos tinanggap uli ng ama. Kalokohan na para sa akin. No? Kasi buong oras mo, no, na ultimo nga ata anak ni totoong anak ni Ramil, hindi niya na masyadong nabibigyan ng atensyon dahil talagang inalagaan niya si Dave, di ba? Yung attention niya nga para doon sa ibang bata na ibibigay niya pa kay Dave, eh. Di ba? So, some of you, naobserbahan niyo yan na mas malaki ang time na dinidevote ni Tekram kay Dave compared dun sa mga batang nasa poder pa nila. Di ba? So, ganun tinrato ni Tekram si Dave. O sasabihin ng iba kasi siya yung nagpapasok ng pera kasi siya yung sikat. Alalahanin nyo, hindi sisikat po si Dave kung hindi yan na ipresenta ni Tekram ng maayos, no, sa atin. Kung hindi ipinakita ni Tekram kung anong buhay mayroon si Dave. No? Kaya wag niyo sasabihin na dahil kay Dave kaya sumikat si Tekram. May parte, may portion si Dave. Pero hindi si Dave, no? Hindi si Dave ang dahilan kung bakit umangat ng gusto yung channel ni Tekram. No? Kahit wala si Dave, nagbablog na si Tekram, sabihin na natin hindi magiging ganun kalakas o hindi ganun magiging kakilala yung channel ni Tekram kung hindi niya nakuha si Dave. No, sabihin na natin, lumagay tayo sa ganung sitwasyon kasi yun yung laging sinasabi nitong mga bumabanat kay Tekram, eh. Hindi dahil kay Dave, no? Hindi makikilala ang channel ni Tekram. Si Dave talaga, no, ang naghango sa hirap sa mga Tekram dahil wala sila during this time. Sige, sabihin na natin. No? Sabihin na natin yan. Pero hindi nyo ba nainisip na ano yung buhay kaya ni Dave? Alalahanin nyo, Divisoria ang pinanggalingan ni Dave. Hindi ko nilalahat. No? Pero alam natin kung ano nangyayari sa mga bata dyan. Di ba? 12 anyos si Dave, may jowa na. Di ba? Isa nga sa reason niya kaya hindi makasama-sama agad si Dave kay Tekram, di ba? Dahil inaalala ni Dave yung jowa niya. Di ba? Aminin niyo yan. Isa sa reason yan kung bakit hindi kagad sumama si Dave kay Tekram. Dahil sa jowa niya. Isipin nyo, 12 anyos. May jowa na. Sino ang mga tropa niyan doon sa Divisoria? Di ba? Sino yung mga nakakasalamuha niyan? So, yung possibility na pwedeng maging maagang ama si Dave, maging kwento na lang. Ha? O maging pusher. Panahon pa ni Duterte yun, kung natukhang yan. Di ba? There's a lot of possibility kay Dave na mauwi sa hindi maganda yung buhay niya. Yun yung intindihin ninyo. No, yun yung intindihin ninyo. Nung mga bumabanat kay Tekram, yun yung intindihin ninyo. Hindi ko sinasabi na lahat ng tao or bata na nasa Divisoria, no, ay mauuwi sa ganun. But in generally speaking, you are not being guided by your own biological parents. Nagtatrabaho ka, nagkakargador ka sa ganung murang edad. Ang mga tao sa paligid mo, no? Yung mga nakakasalamuha mo, alalahanin ninyo, malaking impluwensya ang environment sa bata, lalo sa mga ganung edad. One factor na nagiging kalaban, no, ng mga magulang
ay yung surrounding ng bata. Kaya nga, di ba? Kaya nga yung mga magulang gusto mapag-aral ang mga anak sa exclusive school because of the ambience, because of the surrounding, because of the people around him. Di ba? Kaya yun yung ginagawa ng mga magulang as much as possible. Binibigay nila yung the best sa mga anak nila para yung environment ng bata ay makatulong. So same thing kay Dave. Kung yun yung surrounding mo, di ba? More or mas matindi yung tendency na i-adapt mo kung ano yung meron sa paligid mo. Dumating si Tekram. Nakita siya. Di ba? Sabihin na natin, binlag ni Tekram. At nagustuhan ninyo. Bakit niyo nagustuhan? Kasi pinresenta sa inyo ni Tekram eh. Pinakita sa inyo ni Tekram yung buhay niya. Sige, sabihin na natin. Baka kung sa ibang vlogger napunta si Dave yun yung sumikat. Oh. Sabihin na natin, si Pugong Biyahero nakakuha sa kanya. Or si Kalingap Rab, or si Kalingap, or ang Kalingap. Ano yung assurance ninyo na mapapansin nyo siya? Di ba? Like Kalingap. Oo, nagcha-charity sila, tumutulong sila, pero hindi yun yung focus nila eh. Correct me if I'm wrong, no? Ang Kalingap nakapokus yan sa mga matatanda, sa mga pabahay, sa mga malalayong lugar, di ba? And meron silang mga love team, di ba? Pugong Biyahero, yun din, mga bundok ang pinupuntahan niya. Di ba? Sa tingin nyo, mabibigyan ng ganung pansin si Dave? Si Tekram di ba? Yung mga bata na talaga. Before Dave, di ba? May mga bata na rin siyang tinutulungan, di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong. And may nakapagkwento sa akin na before si Dave, yung si Nanay Luz ba yun? Pumatok rin yun. Pero hindi as like Dave. Kasi yung package of presenting, no? Yun eh. Kung paano present ni Tekram sa inyo. And of course, yung image. May mga epekto po yan, no? Sino yung nag-present? Paano pinresent? Yan po yung mga factor. Kaya naging na-touch no ni Tekram at ni Dave yung inyong mga damdamin. Yun po yun. Pero kung kredito at kredito din lang yung ating pag-uusapan, na kay Tekram ang lahat ng kredito.